Hello pong muli mga kababayan. Magandang araw po, hapon, tanghali, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan mang bansa tayo o sulok ng mundo. Naway maingatan po tayo mga katambay. Samahan niyo po ako, magkomento po tayo muli. Komentuhan po natin ito pong ginawa po nilang konsyerto sa palasyo mga katambay. Dahil alam naman natin ang Pangulo ay nagpahayag, di ba, noong nakaraan na talagang kailangan daw po magtipid ang pamahalaan dahil sa mga nangyari po na sakuna o maraming trahedya nangyari sa ating bansa. At syempre po sa kahirapan, imbis na magarbong party raw po yata ang gagawin natin, ay ipamahagi na lang daw po natin sa ating mga kababayan naghihirap at nangangailangan. Pero sa kabila nun, mukhang yung pahayag po yata ng Pangulo ay mukhang hanggang salita lang at hindi po sa gawa. Dahil mismong siya, mukhang nabali po ang kanyang pahayag na kailangan magtipid, lalo ang pamahalaan, makatipid, mga tambay. Pero, meron po silang magarbong konsyerto, ang ginawa po ng sinasabing pelikulang Pilipino, mga katambay. Ibang klase. Pakinggan po natin ang kaganapan. Para sa industriya ng pelikula na mabuhay ulit kasi nga matagal nang walang masyadong tumatangkilik sa pelikulang Pilipino. Sana ito yung start ulit. Lalong-lalo na sa Metro Manila Film Fest. I think doon nagsimula ulit yung pagiging masigasig ulit na mapanood ang mga pelikula. Napakalaking bagay po na alam naming may suporta mula sa gobyerno, lalo na po sa ating Pangulo. Sana po talaga tuloy-tuloy na ito dahil sa totoo lang po, first time dahil nakasali na rin po ako sa ibang mga MMFF in the past, pero doble po yung kaligayahan na malaman namin na mayroong ganitong event sa palasyo sa pangunguna nga po ng ating Pangulo. Kaya maraming salamat. Yeah, I mean, it feels good. I mean, I feel really honored to be here. It's my first time here, and I'm just really happy that they really support Philippine cinema, and I'm all for it. And yeah, I mean, super excited. We greatly appreciate, the Philippine film industry greatly appreciates this event because I think it proves once and for all that this is one administration that does not just merely give lip service. It's not merely a set of promises. It's not merely reaching out to the Philippine film industry when there is something needed from the people of the industry. Here we see a deliberate and concentrated and concerted effort of the administration to really help the film industry, which is in dire need of the support of the government. Sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino, inaanyayahan ko kayo na panoorin ang 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival. Naiiba ang taong ito sapagkat ito ang ika-50 anibersaryo ng MMFF. At sa dahilang ito, hindi lamang yung laki ng mga stars, kundi yung kalidad ng mga pelikula na ipinagsama-sama para maging makahulugan at higit sa lahat, magkaroon ng kinabukasan ng pelikulang Pilipino, dala ng 10 pelikulang ito. Yes, sana po panoorin nila yung Espantajo and syempre po lahat ng kalahok. Yan po mga kababayan, pinutol na po natin, puro artista po yan, yung mga nagsasalita. Pero yung kaganapan po, konsyerto sa palasyo. At meron din pong, siyempre po, meron po tayong nakita rin po sa social media na talagang magkakasama na raw po talaga. At yung sinasabi po na dating kritiko at may sama ng loob sa mga Marcos, ngayon po ay nagkita-kita na po. Lalo raw po si dating Senador Kiko Pangilinan na number 1 kritiko po ng mga Marcos po ito, lalo po nung sinasabing rehimen ng kanyang ama. Di ba? Na ito po, kasama po sila Risa Hontiveros po yata, sila Laila de Lima,
Dinko Sunuman. At syempre po, ang sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF ay talagang tumutuliksa po ito sa mga Marcos. Pero po ngayon, napagkikita na po at talagang nakakasama-sama na po sila mga katambay. Yun nga po ang sinasabi natin di ba? Sa panahon po ng bagong Pilipinas, wala na pong nagsama-sama na po yata. Excuse me po. Yun din po kasi ang sinabi ni Vice President. Di ba? Sa bagong Pilipinas, nagsama-sama na po. Nagsama-sama na, siyempre, nahandyan na po yung sumusuporta raw po sa CPP, NPA, NDF, kasama Makabayan Black. Nagsama-sama na raw po. At siyempre po, nawala na rin po ang sinasabing yellow, liberal, pink. Nagsama-sama na rin daw po. Hindi na sila separate ngayon. Mag-agrupo na po. Siyempre, nahandyan din ang mga media. At lalong-lalo mga bayaran di umano at tumatanggap po sa social media. Magka-agrupo na po ngayon. Kaya iisa na po ngayon. Ang kasama na lang po ngayon, ang nag-iisang oposisyon na lang po nakakita ng problema ng bansa ang pamilya Duterte. Ang tanging kasama na lang po ng pamilya Duterte ngayon ay taong bayan. Yung nagtitiwala at nakakita ng problema ng bansa. Yung mga matitinong taong bayan, mga katamay. Yung hindi nakakita po ng problema at kahirapan ng bansa, yung po yung karamihan po yata ay nakikinabang. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Ito po, pakita po natin. Tingnan po natin yung kaganapan. Yung mga nakikita po sa social media. Yan po, nakita niyo po si dating Senador Kiko. Siyempre po, kasama yung artista po yung asawa niya, di ba? Si Sharon Cuneta. Ayan, mga enjoy po sila sa party. Nagkakayakapan pa. Ganun po talaga eh. Yun nga po yung sinasabi nga natin, di ba? Pagdating po sa ganyan po, sila rin po magkakasama dahil mayayaman po sila eh. Meron po silang tinatawag na meron po silang maganda po malitrato nila. Ganun po talaga eh. Nasa circle of friends, saka circle of billionaires, circle of millionaires. Di ba mga kababayan? Yan po yung yan po yung pinag-uusapan po ngayon sa social media, yung kumakalat po na yan mukha raw po ang dating Senador Kiko Pangilinan na number 1 kritiko ng dating Pangulong Marcos Sr. At syempre po, ang Pangulong Marcos, kasama na rin po ang pamilya Marcos ay number 1 kinikritiko po ng dating Senador Manny Pangilinan. Hanggang politika lang po yan. Excuse me po. Hanggang politics lang po yan. Dahil nga yung sinasabi ko nga po, di ba? Dahil nga yung pagpatay ng camera, isa naman po mga pinupuntahan yan. Yung mayayaman. Hindi naman po katulad nating mahirap. Tayo-tayo lang nakikita. Yung mga pinupuntahan natin. Di ba? Yan, nagpupunta po tayo doon sa abot kaya lang natin ng kaya natin ng budget. Ayan. Kung nasa Luzon tayo, hindi naman tayo makapunta ng Boracay. Di ba? Nagpapasalamat nga tayo kay dating Pangulong Duterte. Nagkaroon tayo ng Boracay sa Luzon dahil pinaganda ang Manila Bay. At least nagkaroon ng pasyalan dito po sa NCR ang Manila Bay. Malapit po yan. Lalo tayo, mga kulang tayo sa budget. Magtsatsaga na po tayo sa Manila Bay. Di ba? At yung mga probinsya natin, yung pasyalan natin. Ano lang ba mga pasyalan natin na mga mahihirap tayo? Kapos sa buhay. Di ba? Masaya na tayo sa Luneta. Di ba? Diyan po sa Quezon City at makapasok po tayo sa mall. So, swertehin po tayo at medyo nakakaluwag tayo pagka nakapunta pa tayo na Star City. Di ba? At yung sinasabing makapasyal-pasyal ka man lang ng ibang lugar. Di ba? Medyo nakakaluwag-luwag ka. Pero yung sinasabi ko nga, ang mayayaman, talagang meron po silang pinupuntahan na sila lang po ang po pwedeng pumunta. Sila lang po, mga bilyonaryo sa atin. Magkakasama po yan. Komento na inyong likod. Sila po yun. Magkakalaban lang po ngayon yan. Dahil po, siyempre, sa politika. Pero nakita po natin ngayon nung manalo po ang Pangulong Marcos, nakita po natin na sila pala, talagang magkakasama na. Di ba? Parang nagkakaroon lang po yata na scripted. Di ba? Ngayon po, nakita po natin, tanggap nila ang isa't isa. Yung mga sinasabi natin na sinusuka nila at sinusuka po ng mga Pilipino, nakita po natin. Magkakasama na po. Dahil nanalo po ang Pangulong Marcos, dahil po ayaw na po natin makabalik ang mga dilaw, di ba? Ang pink, ang liberal. Pero nung manalo po ang Pangulong Marcos, nakita po natin, lahat po magkakasama sila. Liberal, pink, yellow.
Yung ayaw po ng mga Pilipino na nagpahirap daw po, nagpahirap sa ating bansa ng for how many long years. Pero ngayon, nagbabalikan na naman. At nakita naman natin sa panunungkulan po ng ating Pangulong Marcos, may issue pa siya ng droga. Yung droga issue, hindi niya po matuldukan yan. Napakahirap pong tuldukan ng isang Pangulo na pagdating po sa droga ng issue ay wala po yagballs ang Pangulo. Walang bayag, mga katambay. Wala po siyang bayag pagdating po sa sinasabing drug test. Yun nga sinasabi nga natin Inano ko lang po ito, sinama ko lang po mga katambay. Pasensya na po. Yung sinasabi nga natin mga Pilipino, tayo nga, di ba? Kumuha lang tayo ng driver license. Kailangan natin magpa-drug test di ba? Mag-apply tayo. Sabi nga ng mga kababayan natin, security guard nga. Mag-apply tayo ng security guard. Kailangan natin magpa-drug test Di po ba? Mag-ibang bansa tayo. Kailangan natin magpa-drug test Bakit pagdating sa Pangulo ng Pilipinas? Di ba? Exempted sa drug test. Pangulo. Di ba? Nagtatrabaho siya. Nag-a-apply siya bilang trabahante ng mga Pilipino. Pero exempted siya sa droga, sa test. Unbelievable, di ba? Unbelievable. Pero isinama ko lang po mga tambay. Ito po yung issue natin. Yung sinasabi pong konsyerto, okay lang po yun Dahil nga nakakatulong naman po. Dahil nga po independent po yan Ang pinikulang Pilipino po sa atin. Meron po kasi kumikita dyan. Dahil unang-una po, may mga producer po yan Pinagkakakitaan po nila ang pinikulang Pilipino. Pero tayo naman po bilang gobyerno, kumikita naman po ang gobyerno sa pinikulang Pilipino. Dahil may mga taxes yan Pati po yung mga artista, may mga taxes yan. Wala naman po tayong masamang komento dyan, mga kababayan. Ang sinasabi nga lang po natin, yung komento, yung sinabi po ng Pangulong Marcos na kailangan natin magtipid. Kasi mismo siya, nakita niya po ang sitwasyon ng gobyerno. Di ba? Dahil nga po napakarami natin dinanas na kalamidad at naghihirap ang bansa. Dahil nga po kung mayaman ang bansa, bakit ka magpapamigay ng sandamukal na ayuda? Magtatatlong taon, puro ayuda proyekto mo. Mayaman ba bansa mo pagka ayuda ang programa mo? Di po ba hindi? Tapos makikita ng mga Pilipino na nagpa-konsyerto ka pa. Di ba? Sa palasyo pa ginanap. Hindi naman po libre yan. Alam naman po natin, pagka ang konsyerto sa palasyo, talagang napakagastos po niya dahil napakarami mong kukumbidahin dyan. At syempre may pagkain. At syempre wala naman pong hilig sa alak ang mga yan. Nakita nga po natin nung mga nakaraan ng First Lady. Hawak na ng Speaker Escudero yung wine, yung naka-wine glass niya. Kinuha pa ng First Lady at ininom. At ang tingin po yata sa Senate President ay isang waiter. Di ba? Walang hilig sila sa alak. At wala naman po talaga silang hilig sa party. Dahil mismo si dating Senadora Nikki Cositeng, dahil nakita niya po ang style at pamumuhay po ng pamilya Marcos. Talagang napaka-party po sila. Napakahilig po sa party ng pamilya, ng mag-asawang pamilya Marcos, mga katambay. Dahil mismo si Senadora Nikki Cositeng ay nasaksihan niya mula pa nung kabataan po ng First Lady at ng Pangulong Marcos na talagang napakahilig po sa mga party. Kaya po, makikita po talaga natin yan. Yung sinasalita po ng Pangulo ay hindi po lumalarawan sa kanyang gawa. Wala po sa gawa ang kanyang salita. Di po ba? Dahil pagka dumating na yung actual o yung okasyon katulad nito, ay hindi po papayag yata at hindi po pwede na simple lang. Simple lang, mga katambay. Kasi itong mga ganito po kasi, sa totoo lang, kung talagang gusto mong makatipid at ipakita sa taong bayan, kasi pwede pong gawin ito Dahil ito po independent. Pwede pong gawin ito ng mismo ang gagastos na mga producer. At yung samahan po, may samahan po kasi itong pelikulang Pilipino di ba? Yung ito pong grupo na ito, yung kapisanan ng pelikulang Pilipino. Meron po samahan ito Meron po itong po pwedeng gawing budget para po mag-produce po sila na para po sabihing party ng samahan po ng mga pelikulang Pilipino katulad po nito. Kaya lang po, nakatipid po sila. Malaki po ang naitipid po nito, lalo po ng mga producer. Dahil po, hindi na sila gumastos Gastos na po ng Malacanang, gastos na po ng taong bayan. Na mismo ang Pangulo ay pinagtitipid po ang mga gobyerno, lalo po mga LGUs. Pinagtitipid po niyan, lalo po nitong season, na wag nang maging magarbo ang okasyon ng gagawin po nilang party-party. Dahil nga, yung ipigagastusin ay itulong na lang po sa nangangailangan para po ibalik daw po ang sinasabing kaluwagan kahit papaano sa diwa ng Pasko ay magkaroon po ang ating mga kababayan. Pero dito,
Yun nga po yung point natin eh. Pwede naman po umatin na lang. Kung may gaganapin po, katulad niya, may Manila Film Festival, di ba? May Manila Film Festival eh. Di ba? Pwede po dyan pumunta na lang ang Pangulo at dyan na lang po siya magbigay ng suporta sa pinikulang Pilipino. Di ba? Diyan na lang po siya dahil meron pong gaganapin yan. May mga awarding nights pa yan, di ba? Pagkatapos na may mga awarding pa yan. Tapos, meron pa rin pong gaganapin Manila Film Festival. Yun nga sinasabi natin eh. Pwede po diyan magtalumpati ang isang pangulo. Di ba? At yung sinasabi nga po ng pangulo, yung pagtitipid, hindi po siya mapupulaan ng mga Pilipino. Dahil yung sinasabi niyang pagtitipid, mismo siya pangulo ng Pilipinas, hindi po nakikita sa kanya ang pagtitipid. Dahil po sa nararanasan po natin ngayon, nakita naman natin, sinasabi nga natin, tayo mismo nakakasaksi ng napakamahal na mga bilihin. Napakamahal lahat. Di ba? Halos lahat nagtaasan na. Mga tambay, sabi nga po nung mga panahon namin, ang hindi na lang tumataas ay unano. Pero sa panahon ngayon, lahat ay nagtaasan na. Di po ba? Tapos hirap na nga tayo ipagkasyahin. Tayo nga may hirap, di ba? Hindi nga natin alam, hindi na nga natin magawa mag-party eh. Di ba? Dahil nga yung kakainin natin, pinuproblema natin kung makakain pa ba tayo ng 3 beses ang araw. Pero yung nakikita natin ngayon na nagkaroon tayo ng Pangulo at First Lady ng hindi po sanay sa hirap. Dahil ito po, galing po ito, nakapag-aral po kasi ito sa ibang bansa at tumira po ito sa ibang bansa. Kung hindi po nagkakamali yung lingkod, talagang matagal din po ito sa New York. Di ba? Alam naman po natin, pagka Estados Unidos, talagang napakahilig po sa party-party yan. Halos lahat po meron yan. Ang bansang New York. Di ba? At syempre po, yung sinasabi nga natin, nandyan lahat ang napakasarap na party lalo sa Estados Unidos. Yung wala ka nang pakialam sa bukas para lang pasayahin mo ang sarili mo. Di ba? Ganyan po kasi nakagisnan. Sa katingin po na inyong lingkod, ganyan po kasi nakagisnan ng pamilya Marcos. Lalo po ang Pangulong Marcos Jr. Kasi hindi naman po siya nakaranas ng kahirapan. Ganon din po ang First Lady. Isa pong Araneta yan. At isang Marcos. Sa tingin nyo po, naranasan nila magtrabaho, magbanat ng buto? Hindi po eh. Hindi po nagbanat ng buto yan. Hindi pinagpawisan yan. Tumulo ang kanilang pawis sa trabaho? Hindi po. Buong buhay po nila hanggang sa sila'y nagsitanda na. Wala pong naranasang paghihirap sa buhay yan. Kaya hindi po nila mararanasan yung nararamdaman ng mahirap. At yung nararanasan ng mahirap na kung ano ang iisipin mo, nag-iisip ka kung ano papakain mo sa mga anak mo. Dahil yung kakarampot na kita mo, hindi mo mapagkasya. Dahil nga po, sa mahal ng bilihin. Pero, meron tayong hinalal ng Pangulo na hanggang salita lang po siya. Puro salita lang po ang nangyayari po sa atin. Bibigyan po tayo ng release na parang concern siya sa ating mahirap. Concern po siya sa salita, pero hindi po sa gawa. Kaya po, kaya nga po, hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino na nagre-release ka ng statement na kailangan natin sa panahon, lalo sa pangunguna ng gobyerno, ay makitaan tayo ng konting pagtitipid. Pero hindi naman natin nakikita sa taong gobyerno natin ngayon eh. Nakita naman natin kung paano sila ngayon. Ang issue lalo sa korupsyon. Di ba? Korupsyon po na pinaputok-pot, pinasabog ng isang vice president na nakita niya. Laganap ang korupsyon sa ating bansa. Di ba? Na pati po ang institusyon ng Kamara at ang Senado, talagang puro pera-pera po. May nangungumisyon, may gumagawa po ng extraordinary, ang natuklasan ng Vice President. Tapos ganito naman po, ngayon, at least, enjoy sila. Sila po nag-enjoy, katulad po ng mga artista, nag-enjoy po sila dahil mismo mga artista, sabi, first time nangyari yon sa kanila. Nasa palasyo sila. Sa palasyo sila nag-celebrate, mga katamay. O, di ba? Kaya masayang-masaya po ang palasyo dahil po, nakita po natin, naggagara po ng mga kasuotan yan. Di ba? Nailabas po nila ang pinakamagagandang the best na kasuotan po nila. At ganun din po, siyempre, ang Pangulo at ang First Lady, masayang-masaya. Di ba? Kasi, komento na inyong lingkod, magagamit din po kasi ito eh. Pwede rin po kasing gamitin sa politika.
ang mga artista. Dahil nagagamit po yan, di ba? Yung sinasabi nga po natin. Dahil nga po nung panahon po ng 2022, halos po lahat ng artista wala naman pong sumuporta sa Pangulong Marcos. Di ba? Taong bayan po ang sumuporta dahil po sa puwersa ng Vice President Sara Duterte. Ngayon po, wala na po kasi suporta ang suporta ng Vice President dito po sa Pangulong Marcos. Wala na po. Wala na po nagtitiwala yung sumuporta po kay Vice President, na suporta po ng mga sumuporta po at nagtiwala sa mga Duterte. Hindi nawala na po kasi ng tiwala dito pa sa ginawang pagpapatakbo sa bansa ng Pangulong Marcos, kasi lahat po ay hindi po natupad ang kanyang mga pangako na magtatatlong taon na sa bansa natin. Kaya po, nakikita ko po, komento na inyong lingkod, ay pwede pong magamit ngayon ang mga artista, mga katambay, na yung suporta po ay mapupunta po at sila na ang susuportahan ngayon, mga katambay. Una-una, siyempre, may budget, may pera ang gobyerno. Hindi naman nawawala ng pera ang gobyerno. Di ba? At alam naman po natin ang mga artista, pag may pera, sasamahan ka. Trabaho nila yan Trabaho nilang kumita, mga katambay. Bihirang-bihira naman sa artista yung may paninindigan din. Dahil pera po yan may talent. Kaya nga talent Ano po ba talent? Pagka talent, may kasamang pera yan. Yan ang unang number 1 yan. Talent, may bayad. Kaya may talent fee. Di ba? Talent fee. May bayad. Kaya po, nakikita po natin, pwede pong gamitin. Kaya po, isa rin po sa komento na inyong lingkod. Kaya po, ninais po na magkaroon po ng party o konsyerto sa Malacanang, sa Palasyo, kasama po ang pelikulang Pilipino, itong mga kasapi po, mga artista at mga direktor at marami pang iba, mga producer na andyan. Di ba? Kasi pwede po nilang gamitin yan dahil alam po natin, matatalino po sa politika ang mga politiko. Alam po mismo yan ng mga politiko na mahina sila sa taong bayan. Mahina. At pwede nilang gamitin, katulad nitong mga artista, na alam naman natin yung ibang mga Pilipino, makakita lang ng artista, nababago na paniniwala sa buhay. Di ba? Sana maging matalino na tayo. Huwag din po tayong magpagamit sa mga artista, mga tambay. Ang sinasabi nga ni Kamanong, tingnan mo yung nagawa ng politiko. Tingnan mo. Lalo yung nasa probinsya natin. Ano nagawa ni Mayor ng 3 taon? Ano nagawa ni Congressman ng 3 taon? Ano nagawa ni Senador ng 6 na taon? Yan ang napaka-importante. Marami po tayong mga kababayang Pilipino na hindi naman po katulad nila. Katulad po nangyayari ngayon. Nakita po natin ang style, ang trabaho nila, ang karakas nila. Kung sila na naman po ang mananatili sa atin, ganyan po. Lagi tayo makakita ng ganyan. Mga magarbo, sobrang gastos na parang hindi mauubos ang pera sa gastos, mga tamay. Party pa lang. Dahil nakita na natin yan di ba? Nung mag-birthday ang Pangulong Marcos, di mo, sa hirap ng buhay, mga Pilipino, hirap na hirap, lalo sa bilihin. Pero nung mag-birthday ang Pangulong Marcos, nakakumbida pa ng duran-duran. Hindi bababa daw sa 100 milyon. Birthday lang yon. Samantalang may hirap na Pilipino, pansit lang. Nakakapag-birthday na, pansit. Pero ang Pangulo, hindi po pwedeng hindi magarbo. Kaya nga katulad nyo po, yan, magpapasko, kailangan ng konsyerto. Dahil kailangan natin magtipid Di ba? Nung SONA, pagkain po nila, SONA, hindi bababa sa 20 million. Pagkain, isang kain lang yon. Kaya napakatipid po. Napakatipid po sa salita. Pagdating po sa salita, ubod po ng tipid ang Pangulong Marcos, ang administrasyon po natin ngayon. Ubod ng tipid. Katiwa-tiwala po sa pagtitipid, mga tambay. Kayo na po. Kayo na po. Nakikita nyo naman po Di ba? Kung ano nangyayari po. Lalo po sa pagtitipid ng palasyo, napakatipid. Talagang ang mga Pilipino ay hangang-hanga po. Hangang-hanga. At dahil nakikiisa po ang Pangulo sa kahirapan ng nararanasan ng ating bansa, lalo ang mahirap, kaya nga puro ayuda ang binibigay, nakikiisa po sa paghihirap ng mga Pilipino. Kaya po nakikita po natin ang sobrang pagtitipid po ng palasyo ng ating bansa, lalo po ang Pangulo. Sobrang tipid po nila dahil nga nakikiisa sila sa kahirapan, mga tambay. Nakakalungkot lang po.
Pero enjoy na enjoy yung mga artista, di ba? Nakita natin, masayang-masaya sila. Eh, syempre, di ba? Libre lahat eh. Ang sasarap ng alak, ang sasarap ng pagkain, di ba? Tapos, special ka pa. Kasama mo pa ang Pangulo, First Lady. Di ba? Ang sarap noon. Baka nga pag uwi, may pasobre pa yan eh. Di kaya, nagtatanong lang si Kamano, meron pang pabaon niya, may pabalot pa. May pasobre pa kaya? Nagtatanong lang. Eh, syempre, maraming pera eh, di ba? Yung sinasabi nga natin eh, si Vice President ka eh. Sinasabi nga ng Vice President, di ba? Hindi halal ng bayan ng isang First Lady, pero kumukuha ng pera ng bayan. Gumagawa at talagang ini-endorso pa sa kanya ang pagkuha yata ng pera ayon sa Vice President. Kaya marami silang pera, kaya sobra-sobra pala pera nila. Dahil mga puro pera po pinag-uusapan eh. Dahil ang issue po ng bayan ngayon, puro pera eh. Laganap na korupsyon, di ba? First Lady, ayon sa Vice President, ganun din ang dalawang tao sa Kongreso. Ang mga proyekto ng Pangulong Marcos na tinatangay ng baha, na napakaraming issue. Kaya napakaraming pera po. Kung talagang gagamitan mo ng logic, eh maraming perang naipon yata, mga tambay. Kaya masarap mag-party, may enjoy mo. Sila po, ang ating Pangulo, ang ating First Lady na talagang ubod ng yaman, di naman naghirap, eh talaga enjoy na enjoy po nila ang holiday season, mga katambay. Ganun po talaga eh. Muli po, si Katambay Manong, nakita po natin ang isa na naman pong napakagandang promises at salita ng Pangulo about po sa pagtitipid, mga katambay. Nakita po na naman natin ang kanyang mga sinabi ay kanya naman pong ginawa sa taong bayan. Pinakita naman niya po ang klase ng pagtitipid. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Muli po mga tambay, happy holiday. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.